Allahu Akbar! Sa isang estratehikong mga kaganapan, ang puwersang Israelita ay nagsagawa ng mga airstrike sa West Bank sa mismong lungsod ng Kabatia at Jenin upang pulbusin ang mga militanteng Islamic Jihad at Hamas sa mga syudad na ito dahil sa masyado nang nagpapasikat ang kilusan. Ang mga pambobomba ng IDF ay isang tugon mula sa terrorist attack ng grupo sa teritoryo ng mga Israelita nitong mga nakalipas na linggo na nagresulta sa pagkamatay sa 3 sibilyan ni Netanyahu nang walang kalaban-laban at pagkasugat sa 6 pang Israeli na naroon sa mga pangyayaring ito. Dahil dito, agad na nagsagawa ang gobyerno ng Tel Aviv ng mga pambobomba sa rehiyon ng West Bank para wasakin ang mga teroristang Hamas at Islamic Jihad na lumipat sa magulong rehiyon na ito, na kasalukuyang nakikipagbuno sa mga militar ni Netanyahu, kung saan matapos makumpirma ng Israeli Defense Forces ang mga kuta ng mga alagad ni Khamenei, ay wala nang sinayang na oras ang IDF at agad na nagpakawala ang mga ito ng air-to-ground missile sa posisyon ng mga kalaban, na sa tindi ng impact ng mga bombang bumagsak sa kinatatayuan ng mga militante, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na ang pagsabog na ito ang naging dahilan sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay, na talagang hindi na binigyan pa ng puwersang Israelita ang mga salot na ito ng isa pang pagkakataon na magbagong buhay at walang pag-alinlangang hinagisan ito ng nakakamatay na mga bomba. Na ang pasilidad na ito ay hindi nakaligtas sa kamay ng tropang Israeli dahil sa namataan ng drone ang presensya ng mga terorista na sa mga oras na ito ay agad nila itong pinasabog para gawing pataba sa halaman ang mga tuta ni Ayatollah. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, na ang mga airstrike ng Israeli Defense Forces sa rehiyon ng West Bank ay nagresulta sa pagkatoda sa 10 Palestinian, kasama na dito ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad na hindi na pinatakbo pa ng Israel, at pagkadamay sa mga sibilyang ginamit ng grupo sa pagsasagawa ng mga pambobomba laban sa mga tauhan ni Netanyahu na umiikot sa mga lungsod ng Jenin at Kabatia. Inumpisahan na rin ng militar ang pagsira nito sa mga kalsada upang mahirapan pang gumalaw ang mga mandirigma ni Khamenei, at para na rin bigyan ng mga ito ng matinding presyon dahil ang pagsira ni Netanyahu sa mga daang ginagamit ng grupo ay magpapahirap pa sa kanila na umatake ng malakas, lalo na kung magsusuplay na ang Iran ng panibagong mga kagamitang pandigma sa mga militanteng ito upang itarget ang mga sundalo ng Israel na gumagalaw sa West Bank, sa kadahilanang pumwesto na ang mga militar ng Tel Aviv sa Jenin para harapin ang mga teroristang sumasalot sa rehiyon na ito. Samantala, walang takot namang pinasok ng ground unit ang hilagang bahagi ng Jenin upang iligpit ang mga mandirigma ng Hamas at Islamic Jihad na nagtatago lang sa loob ng mga kabahayan, na idinamay pa ng mga teroristang ito ang mga inosenteng tao sa kanilang pagsalungat sa gobyerno ni Netanyahu, na hindi kinukonsinti ng IDF ang ganitong klasing pag-uugali ng kalaban, na talagang hinanap nila ang anino ng mga kampon ng Iran sa lugar na ito upang itumba ang mga salot na walang ibang ginawa sa gitnang silangan, kundi ang maghasik ng lagim at puntiryahin ang mga inosenteng tao sa Israel, na sa mga oras na ito ay talagang umalingaw-ngaw ang palitan ng putok ng magkabilang panig na nagresulta sa pagkatoda sa 7 mga militanteng Palestinian dahil sa hindi tinantanan ng tropang Israeli ang pagtarget sa mga teroristang grupo na humantong sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Ang paglala ng digmaan na ito sa West Bank ay posibleng magtatagal pa, lalo na kung ang natirang mga tauhan ng Hamas at Islamic Jihad mula sa Gaza ay lilipat sa masalimuot na rehiyon na ito upang tulungan ang kanilang mga kapatid, ay siguradong lalawak pa ang kampanyang militar ng Israel sa mga lungsod ng West Bank, nahahantong sa pagkawasak sa maraming mga pasilidad, at magdudulot ito ng matinding krisis sa kadahilanang hindi talaga papayagan ng Tel Aviv ang mga salot na alagad ng Iran na magsagawa ng mga terrorist attack na nakasentro sa mga sibilyang Israelita, na ngayon pa lang ay puputulin na ng Israeli Defense Forces ang malaking banta na dala ng mga grupong ito. Sa kabilang anggulo, matapos ang 60 days na tigil putukan sa pagitan ng puwersang Israelita at Hezbollah, ay in-extend ang ceasefire na ito hanggang sa ika-18 ng Pebrero, sa kadahilanang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Lebanese at ng mga sundalo ni Netanyahu
na nagbabantay sa mga border nito dahil ang maraming mamamayan ng bansa ay nagpumilit na pumasok sa katimugang Lebanon na ayaw ring papasukin ng militar sa kadahilan ng pag nakapasok na ang mga taong ito ay posibleng maglalagay ang mga mandirigma ng Hezbollah ng mga rocket sa mga hangganan na nakatutok sa Israel na sa mga oras na ito ay may dala pang bandila ng organisasyon ang di umano'y mga sibilyan na kalaunan ay nauwi rin sa batuhan at palitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay sa 22 Lebanese. Kaya inextend ang ceasefire na ito ng magkabilang panig dahil sa posibleng umatake ng malakas ang Israeli Defense Forces sa maraming bayan at lungsod ng Lebanon sapagkat nag-umpisa ng mag-rebuild ang kilusan at nag-insayo pa ang mga ito ng todo upang muling harapin ang mga militar ni Netanyahu na isa sa ayaw mangyari ng United Nations at ng international na mga tagamasid dahil babalik ito sa matinding digmaan na kung hindi magpapaawat ang mga mandirigma ni Sheikh Naim Qasim at patuloy na kukuha ng mga panibagong armas sa Iran ng grupong ito para palakasin pa ang kanilang nawasak na organisasyon, ay wala ring kwenta ang pag-extend ng tigil putukan dahil hindi rin naman nakinig ang mga alagad ni Khamenei na mas mabuti pang lumpuhin ng IDF ang mga ito ng todo upang siguraduhing tuluyan ng mawasak ang kanilang grupo at para mabawasan ang malaking banta na nakapalibot sa bansang Israel. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng IDF sa mga lungga ng kalaban sa syudad ng Jenin at Kabatia upang gawing abo ang mga militanteng suportado ng Iran na walang ibang ginawa sa mundo kundi ang maghasik ng digmaan na ngayon ay pinuntahan na ng puwersang Israelita ang rehiyon na ito para harapin ang anino ng Hamas at Islamic Jihad na nag-ooperate sa mga bayan at lungsod ng West Bank na posibleng tumagal pa ang pakikipagbakbakan ng IDF kapag lumipat sa rehiyon na ito ang mga natirang Hamas at Islamic Jihad sa Gaza dahil malamang natutulong ang mga iyon sa kanilang mga kapatid na Palestinian na nakikipagbuno sa kampanyang militar ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.